So, basahin po natin yung text sa 1 Corinthians chapter 15, verse 42. Sabi ng unang Korinto 15:42, ganyan din sa muling pagkabuhay, ang katawang inilibing ay mabubulok, ngunit di mabubulok kailanman ang katawang muling binuhay. Nakaranas na po ba kayo ng second chance? O naranasan mo na ba yung pabor o ikalawang pabor ng Diyos? Yung bang halimbawa, meron kang utang na hindi kayang bayaran, pero hindi na pinabayad. Or kaya pwedeng exempted ka na sa exam. Na hindi ka na nakapag-review, pero exempted ka bigla naging teacher. No? Or kaya ikaw yung nabingit sa kamatayan, na talagang namatay ka na ilang sandali, tapos muli kang nabuhay. Nakaranas daw ba kayo ng ganitong bagay? Yung bumang na ganito ka na sana, kaya lang, naiba yung takbo ng buhay mo, no? Yung na-aksidente ka, namatay ka, tapos bigla kang muli nabuhay. May mga ganun eksena, yung 50-50 ba? Meron ba rin na 50-50? 20-40. 20-60 pala. Ay, 20... May mga ganun bang nangyari na po rito? Ha? O kaya yung nakaranas po ng karamdaman na maluba, tapos wala nang pag-asa, pero hanggang ngayon, nandiyan ka pa? Ano po, pinapaunawa po natin kasi ang mensahe po natin, maging seryoso po tayo sa ikalawang buhay. So, ibig sabihin, meron tayo po ng buhay, meron tayong ikalawang buhay. Pero, seryosuhin po natin yung ikalawa na ibinigay sa atin. So, makikita po natin dyan sa binasa natin, no? Meron daw pong muling pagkabuhay. Ang katawang inilibing ay mabubulok, ngunit di mabubulok kailanman ang katawang muling binuhay. May dalawang uri o klase ng katawan. Ano? Merong nabubulok, merong hindi mabubulok. So, tatalakayin natin yung mabubulok, tatalakayin din natin yung hindi mabubulok. Pero bago makaranas yan ng ikalawang pagbuhay, ano po ba ang nangyari sa buhay natin? Last week, ang ating message ay ikaw ay hindi napatay. Ano? Sa Ephesians chapter 2, naalala niyo po ba yung Ephesians chapter 2? Pakibasa nga po yung Ephesians chapter 2, verse 1. Ang sabi dito ng Bible, ang unang kalagayan daw po natin, tayo daw po ay patay dahil sa ating mga pagsuway at mga kasalanan. So, alam niyo po, ang ating kalagayan noong hindi ka pa mananampalataya ng Panginoong Hesukristo, sa harapan ng Diyos, ikaw ay isang patay na nabubuhay dito sa mundo ito. Pag sinabing patay, corrupted ng kasalanan. Yan siya sabi ng Ephesians chapter 2, verse 2. No? Na sinasabi na sinusunod daw natin ang mga masamang takbo ng mundo ito, corrupt na yung isip mo, kaya napapasunod ka. Napailalim tayo sa prinsipe ng kasamaan, sinusunod natin si Satan, ng pawang mga kasamaan, kaguluhan, ang nais ng gawin, no? At yung espiritu naghahari sa mga taong ayaw pasahap sa Diyos, na ibig sabihin na ikaw po ay walang God's favor. Kaya yung kalagayan po natin, mga kapatid, nung una, or kung meron pa dito na ganyan pang kalagayan, sa harapan po ng Diyos ay ikaw ay tinuturing na patay. Pag sinabing patay, wala kang kaugnayan sa Diyos. Iniisip mong maka-Diyos ka, pero totoo, wala ka naman connection sa Diyos. No? Yan ang kalagayan po ng mga taong nabubuhay na wala pang magandang pupuntahan. Kaya nga po, ang buhay na meron lamang sa kanila, yung katawan na yan, yung katawang nabubulok. Pero sa verse 4 ng Ephesians chapter 2, binago ng Diyos yung kalagayan ng tao. Ang sabi dito sa verse 4, subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. 5. Tayo binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas niya kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. So makikita po natin yung verse 5 na pinapaliwanag dito ni Apostol Pablo kung paano nabuhay ang isang tao. Ibig sabihin, paano siya pinagkalooban ng ikalawang buhay. Or sabihin natin na born again.
Paano na born again ng isang tao? Na born again siya dahil ito ay sa biyaya ng Diyos at sa pamamagitan po ng kanyang pagsampalataya kay Jesus. Verse 6. Kaya sabi ng verse 6, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, nagsimula kang nanalig kay Jesus, tayo muling binuhay kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. So, yun nga po yung ikalawang buhay. Yung mga taong nanalig kay Jesus, sila po ang may ikalawang buhay. Kapag ang isang tao hindi pa nananalig kay Jesus, wala pa sa kanila ikalawang buhay. Yung iba kasi, iba pong pinaniniwalaan. Bukod kay Jesus, mayroon pang Mama Mary. Sinasamahan pa nila ng nanay ni Jesus kasi mas matindi daw yun, nanay. Okay? Pero sabi ng Acts 4:12, wala man ibang dapat na sampalatayanan ng isang tao, hindi si Mama Mary. Or hindi kung sino-sino santo na pinaniniwalaan po ng ating mga ninuno, kundi kay Jesus lang. Matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan ng sino mang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. So, napakalinaw na sinasabi ng Bible na hindi mo na kailangan si Mama Mary. Hindi mo na kailangan kung sino pang santo pinaniniwalaan natin dito sa mundong ito. Ang kailangan lamang po natin si Jesus na siyang ibinigay ng Diyos upang ang tao ay magkaroon ng kaligtasan sa kanyang sarili at ma-born again. Mabuhay siyang matuloy. So, ang ating kalagayan, dahil sa pagkikipag-isa natin kay Jesus na ating Panginoon, ay nabuhay. Kaya po tinatawag ka ngayon, born again. Dati kang patay, muling binuhay. Ang tawag diyan, born again. So, born again, sabi ng John chapter 3, verse 5 hanggang 7, sagot naman ni Jesus, pakatandaan mo, malibang ang isang tao'y ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, napakalinaw. Kapag hindi ka na born again, hindi na buhay ang iyong katawan, hindi ka papasok sa kaharian ng Diyos. So, paano ka mabuborn again? Dalawang bagay. Tubig and Spirit. Tubig na naglalarawan sa salita ng Diyos, na naglalarawang paghugas sa ating mga kasalanan. Kaya kapag ang isang tao ay sumampalataya kay Jesus, nagsisi sa kanyang mga kasalanan, papasok siya sa tinatawag na bautismo sa tubig. Kaya may nagpapabautismo. And then, after nun, ang sabi ng banal na kasulatan, tatanggapin mo ang kanyang Espiritu. Ang Holy Spirit, papasok sa iyong katawan. So, kapag naganap sa buhay ng isang tao, yung dalawa na yan, ikaw ay binuhay na ng Diyos. Born again. Amen. Dahil, papasok ka sa kaharian ng Diyos. Yung mga hindi pa nabuborn again, malabo. Ang Panginoon ang nagsalita dyan. Verse 6. Ang sabi ng verse 6, ang taong pinanganak ayon sa laman at ang pinanganak ayon sa Espiritu ay Espiritu. So, tingnan po natin yung dalawang bagay na pinaunawa sa amin ng Panginoon. May dalawang uri po talaga tayo ng katawan. Sabi niya, ang taong pinanganak sa laman, which is physical, laman. And then, ang taong pinanganak sa Espiritu, yan yung kalawang katawan, Espiritu. Dalawa na. So, nakikita na po natin, yung dalawa yung ating uri ng katawan, ha? So, yun yung kalawang buhay po natin, yung Spirit. 7. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangan panganak na muli. So, hindi kasi pwedeng hindi ka may panganak na muli kasi kung hindi ka may papanganak na muli, isa lang yung magiging katawan mo, which is yung physical life. Ngayon, para mabuhay yung espiritu mo, kailangan may panganak yan. So, paano may papanganak? So, kailangan mo ang pagsisisi, tatalikod sa kasalanan, sasampalataya kay Jesus, at tatanggapin mo ang kanyang Espiritu Santo. Kapag ka tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay, ikaw po ay mabuborn again.
mabubuhay muli ang iyong katawan. Sabi ng John 11:25 hanggang 26, ako ang buhay. Ayan, sabi dito, sinabi sa kanya ni Jesus, ako nagbibigay buhay at ang muling pagkabuhay. Ang sinumang sumasampalataya sa akin kahit mamatay, eto na, ay muling mabubuhay. Mabuborn again ka. Sabi ng 26, at ang sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Wow! Yan yung kanta kaninang forever seed eh. Yung kanta ng ating kapatid, forever seed kay Christ. Naniniwala ka ba dito? Kayo po tinatanungin dito. Naniniwala po ba kayo? Ang sino mang sasampalataya kay Jesus, ang sabi dito, hindi na kailanman mamamatay. So makikita po natin ano. Once ang isang tao ay sumampalataya sa Panginoong Jesus, bibigyan siya ng ikalawang buhay. Ayan, pamagat po natin. Seryosohin mo yan. Pakikaratin ang katabi mo. Pakiseryoso mo, kapatid. First Corinthians chapter 15, verse 43. Sabi dito sa ating text, no? Yung unang katawan natin, sabi ng verse 43, pangit at mahina ng ilibing, maganda't malakas kapag muling nabuhay. Kapag yung isang katawan, iba yung translation dito, pangit. Kapag hindi na born again, siya mananatili pangit. So, pag na-born again ng tao, gumaganda. Gumagwapo. So, paano mahina? Hindi mo kaya iligtas ang iyong sarili, hindi mo kaya ipagtanggol. Dahil nga po sa iyong kalagayang pagiging makasalanan. So, kapag hindi ka na born again, yan ang iyong kalagayan. But, kung ikaw ay mabuborn again, mabubuhay maguli, ang iyong espiritu, gaganda ka, lalakas ka, kapag ikaw ay muling nabuhay. Na born again. Amen. Kasi ang isang tao na mabuborn again sa espiritu po niya, magbabago yung kalagayan niya. Sabi ng ikalawang Corinthians chapter 5, verse 17, tayo daw po ay bagong nilalang kapag nakipagkasundo ka kay Jesus. Ayan o. Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wow! Bago ka ulit. Bagong bait, bagong pagkagawa, bagong nilalang. New creation. Ibig sabihin po niya mga kapatid, wala yung dati na kung ano ka dati, ngayon bago. Bagong kalagayan, bagong pangalan. Yan ang ating kalagayan ngayon kapag ang isang tao tumanggap kay Jesus. Lahat nga po ng bago, magsabi ng Amen. Amen! Kaya magbabago ang buhay ng isang tao na born again. Hindi pwedeng yung pa rin siya. Anong naging bago sa kanya? Espiritu ng Diyos. Yung Espiritu ng Diyos na siyang maghuhubog sa kanya ng bagong pagkatao, bagong ugali. No? Mawawala yung lumang pagkatao niya, lumang ugali niya, o lumang pamumuhay. Kaya nga po, ang ating magiging kalagayan ay bago. 1 Corinthians chapter 15, verse 44, sabi rito, inilibing na katawang panlupa, muling mabubuhay bilang katawang panlangit. Kung may katawang panlupa, mayroon din katawang panlangit. So, ini-illustrate po dyan yung dalawang uri po ng katawan. Yung luma nating katawan ay inilibing, mabubulok. Pero yung bagong pagkatao, yung spirit na galing sa Diyos, yung pagkabuhay mo na maguli, ang sabi niya rito ay panlangit siya, hindi siya mabubulok. No? Yan ay papuntang langit. So, dalawang uri ng katawan. Alakayin po natin, katawang panlupa, katawang panlangit. Pag sinabi katawang panlupa, galing yan sa lupa. Yan nga po yung binigyang buhay ng Diyos noong panahong lalangin niya ang unang tao sa Genesis chapter 2, verse 7, na dyan nang galing ang ating isang katawan. Ang sabi niya, pagkatapos ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok. Kaya nga po may Ash Wednesday service yung ating mga kapatid na Catholic. No? Hiningahan niya sa ilong
at nagkaroon ito ng buhay. Saan galing yung ating physical? Lupa. Kaya sabi ng isang song, magbabalik sa lupa. Kaya kapag namatay ang isang taong may physical, binabaon. Sinusunog. Babalik sa lupa. So inaalala po natin yung mga nakunang mahal sa buhay. Kasi nung panahon ng buhay sila, siyempre, inaalala mo yung paano sila nabuhay, paano kanila minahal, paano sila minahal. So yun po yun. So walang problema po doon kasi parte po yun sa buhay po natin na nakagisnan. At talagang ibig sabihin nun na may relasyon ka dun sa taong pinuntahan po natin sa mga kanya-kanyang buton. So makikita natin ngayon, ang isa pang magandang pinapaalala po ng undas, kapag pupunta ka doon, darating ang araw, ikaw naman yung pupuntahan niya. Di ba? Tama, no? Ang buhay natin dito ay temporary. Yan yung realidad. Pag tinakda ka mabuhay ng 50 years, hanggang 50 ka lang. Depende na lang kay Lord yan kung mahabag siya sa'yo, patuloy kay Isaias, ay kay Hezekiah. No? Kapag tinakda ka ng 60, sabi nga ni Pastor kanina, sa mga generation daw nila, mapaalad na sila kapag tumuntong sila ng 80 or 70. So kami yung pasunod si 60, 50. Kaya nag-uusap kami dito, mapatuloy kanina, pinagdad ka na ba? 40. Eh kung 50, 7 years na ako. Tama, no? Kung 50, kung bibigyan pa pa ni Lord ng 16, 17. Yun lang po talaga totoo, mga kapatid. Isang araw, aalis ka dyan sa katawang physical na yan. Pinag-uusapan nga lang kasi dalawang uri ng katawan physical and spiritual. Dahil ng araw, iiwanan mo yung physical. Ang sabi ng Bible, pamubulok yung physical. Isa pupunta yung spiritual. No, di ba? So yung physical, babalik sa lupa. Kaya huwag po tayo magtaka, bakit may sinusunog, mayroong inaagnas, nangangamot, hanggang sa maging abo. Kasi yan yung buhay, yung physical natin, body, yan. Ganyan po yan. Kaya huwag po tayo magtaka kung tayo po ay mga may nagbabago sa mga itsura natin. Nabibili tayo ng mga pampaganda at mga food supplement para hindi ka magmukhang lotion. Darating yan. Amen, but bagamat may mga technology tayo ngayon na pampamata, yung binabalat yung mga botox ba yun? I-inject. Kaya lang minsan baka sumobra, yung kilay mapunta na rin. May mga ganun po ngayon. Ay, wow, edad 60 na pero parang 40 pa rin yan, di ba? Pero ang isang katotohanan dito, mamamatid pa rin siya. Tama, no? Active pa rin siya talaga dito kasi yan talaga ang nakatakda sa buhay ng isang tao. Darating ang araw na lahat tayo dito ay magiging alaala. So kailangan natin ng spiritual na katawan. Yung dalawa, na sinasabi dito na sa 1 Corinthians 15:44 na mayroon daw na isang 44. So yung inilibing, and then yung spiritual galing sa makalangit. So sige, dyan na po tayo sa, ayan. So meron tayo dalawang uri ng katawan, panlupa at may panlangit. So 45 na po tayo. Sabi ng 45. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Ang unang tao, si Adan, ay nilikha, binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritu nagbibigay buhay. So may dalawang Adan. Yung unang Adan, yan yung pinanggalingan ng ating physical body. Nilikha mula sa alabok, tapos hininga ng Diyos sa ilong, sa Genesis chapter 2 yan. At nagkaroon nga po siya ng buhay. Yan yung pinanggalingan ng ating physical body. Pero yung ikalawang body, galing sa spiritual, yan nga po ang ating Panginoong Hesus. Ang binabanggit diyan, huling Adan, ay ang capital E, ang laki ng E, espiritong nagbibigay buhay. Sabi ng John 11:25, ang sino mang sumampalataya sa akin, kahit na mamatay, ay muling mabubuhay kailanman. So siya po ang tinatawag na ikalawang Adan.
Sa 1 Corinthians chapter 15, verse 50, taday, naghang yung ating computer. Yan. 50. Ay, hindi. Sige. Diretso tayo sa... Sige. 50. Wala. Nakutol daw. So, sige. Dito po tayo sa Bible. Tamahan niyo po ako sa 1 Corinthians chapter 15. Okay. 1 Corinthians chapter 15, verse 45. Dito tayo sa 47. Ang unang Adan ay mula sa lupa sapagkat nilikha sa alabok. Mula sa langit ang pangalawang Adan. 48. Ang mga katawang panlupa ay tulad ng mga nagmula sa lupa. Ang mga katawang panlangit ay tulad ng nagmula sa langit. 49. Kung paano tayo katulad ng taong nagmula sa lupa, darating ang araw na matutulad din tayo sa mga nanggaling din sa langit. Ito, 50. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid, ang binubuo ng laman at dugo ay di magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos at ang katawang panlupa ay di maaaring magmana ng buhay na walang hanggan. So makikita po natin, ang tao ay nakatakdang mamatay, physical, hanggat hindi pa dumarating yung tinatawag na judgment o paghukom. So, hindi ka kasi pwedeng makapasok sa kalakaran ng langit kung nandiyan pa ang iyong espiritu sa iyong mga kanya-kanyang physical body. Kaya nga po tanggapin po natin, kung hindi pa darating ang Panginoong Hesus, mamamatay ka. Ay, Christian ka. Kaya sabi dito ng Panginoon, kahit mamatay, kasi dahil sa kaugnayan mo kay Adan, mamamatay yung physical mo. Pero muli ka namang bubuhayin dahil sa iyong pagsampalataya kay Jesus. Amen? No? Sa Hebrews chapter 9, verse 27 hanggang 28, na itinakda sa buhay ng isang tao na minsan ay mamamatay at pagkatapos ay paghuhukom. Hanggat nabubuhay ka rito, hindi pa dumarating si Jesus para hukuman ang mundong ito, ikaw ay papasok sa kamatayan. Minsan nagbe-pray tayo ng mga nagbe-birthday, kaya nag-birthday po kayo. Sabi ng iba, ikaw, ilang taon ang gusto mo? 100 years. Gusto din mabuhay na 100 years, eh, ang Diyos ba din masinuri. Tapos yung mama, na-aksidente, sa edad na 60. Ngayon, nabaldado. Hindi na siya makalakad. Eh, hiniling niya 100 years bago siya mamatay. So, ilang years siyang nakabaldado? 40 years. Minsan nagkasakit siya, naka-bedridden. Tapos sasabi mo, Lord, gusto ko nung mamatay. Oo nga naman ano. Aanin mo ang 100 years kung nakahiga ka na lang. Hindi ka na makabangon, tatawagin mo yung mga bangon mo. Kung walang magpapakain sa'yo, hindi ka nakakain. Hello? Eh tapos sasabihin mo 100 years. So, hindi natin pwede pangunahan ng Diyos. Ano po? Ipag-pray po natin na hindi po tayo umabot sa ganung bagay. Ano pa, tamis ng buhay kung ganun ka na lamang. Amen? Amen? So, hindi po tayo dapat ganun. No? Ipag-pray natin kung ano yung tinakda sa atin ng Diyos, mamamatay po tayo maligaya. Amen? Yung matagumpay, mapayapa. Number 1, meron man spiritual body. Kasi kung wala kang spiritual body, mamamatay ka rito. Saan pa pupunta? Saan pupunta yung kaluluwa mo? No? So, dito makikita po natin, may paghuhukom na magaganap dito sa mundong ito. Pero hanggang dito marating yung paghuhukom, ikaw ay pupunta sa kamatayan. Yan po yung ating kalagayan. Kahit tayo po yung mga Kristiyano, mamamatay po tayo. Amen? Amen. So, ang pangako naman ng Diyos sa atin, tayo po lahat ay susunduin niya kahit mauna kang mamatay. Gusto niyo ba? No?
John 4, chapter 14, verse 2 hanggang 6. Sa bahay ng aking ama ay marami silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyo, pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan. Verse 3, at kapag naipaghanda ko na kayo at ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo makapiling ko kung saan ako naroon. So ito na yung pagbabalik ng Panginoong Hesus. Ang sabi niya, isasama niya ang lahat ng mga nananalig sa Kanya upang makapiling niya magpakailanman. Ang sabi sa verse 4, at alam na ninyo ang daan papunta sa pupuntahan ko. Verse 5, sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta at paano namin malalaman ang daan. Verse 6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. So makikita po natin, ang isang tao, kailangan niya si Jesus sa buhay niya upang makapasok siya sa kaharian ng Diyos. Si Jesus lang ang kailangan niyang sampalatayanan sa buhay niya. At yung mga babalikan dito ni Jesus, yung mga taong tinatawag na disciples. Yan ang ibig sabihin ng disciples. Yung mga taong nagsuko ng buhay, sumampalataya kay Jesus, at ngayon namumuhay kay Jesus. Yung mga babalikan ni Jesus, ikaw at ako na sumasampalataya sa Panginoon. Napakalinaw na sa buhay ng isang tao, magaganap man ang itinakdang kamatayan sa iyo dahil hindi pa bumalik ang Panginoong Hesus sa panahon natin, darating naman ang araw na ikaw ay babalikan ni Jesus kahit na namatay kang nauna. 1 Corinthians chapter 15, verse 51 to 54. Ang sabi dito naman, kung darating naman ang Panginoon, isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo ay mamamatay, ngunit lahat tayo ay babaguhin. So ito naman yung tinatawag na itinakda ng Diyos na paghuhukom o yung tinatawag na rapture. Sabi ng 51, kung darating ang Panginoon, hindi ka na mamamatay physical. Pero ang mangyayari sa iyo, babaguhin na lamang yung iyong katawang physical. Yan nga po yung mga mapapalad na tao Hindi ka na paglalamayan. Hindi ka na pupuntasan. Hindi ka na ibibili ng kabaw. Hindi ka na gagastos. Hello? No? Kaya kung ito magaganap sa panahon natin, wow, praise God, thank the Lord. Hindi ka na mamamatay. Ang sabi dito, hiwaga yan kapatid, na hindi lahat mamamatay, pero makakaranas ka ng pagbabago. Kasi nga, yung physical body na yan, hindi pwede pumasok sa langit lang. Kaya ang gagawin na lang ng Diyos yan, babaguhin na lang bigla yung katawan mo. Yung katawan na yan, yung katawan natin ito, babaguhin na lang. Dahil hindi ka namatay. 52. Mangyayari yan sa isang mata. Ting, ganun lang, kabilis. Hindi dahan-dahan na nag-iibangan nyo. Hindi, biglang wala. No? Ang sabi rito, mabilis lang, isang mata. At mangyayari po yan sa huling pag-ihip ng trumpeta ng Diyos. Naalala niyo po yung mga nagbabiral sa YouTube, na video, na may mga napapakinggan silang huni sa langit, no? Na nangingilabot yung iba, baka yun na yung trumpeta ng Diyos. Oh! Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Naganap, ano? Hindi natin alam kung gaano katotohanan yung trumpeta kasi, ano lang yun, flag eh. Pero nagkukwento sila na may umuhuni daw sa alapahap na aligaw-ngaw. Oh! Napanood niyo po sa YouTube yun? Search niyo po. Pero hindi ko alam, hindi ko sinasabi totoo or ano. So, kwento lang nila yun. Baka, kung tunugan ng trumpeta yun. Dito, ang sabi dito ng Bible, uling tunog. Baka isa sa mga tunog yun ng trumpet ng Panginoon. Para maganap ang isang bilang sinasabi sa Bible. Sa Revelation po kasi, pag nagbasa po tayo ng Bible sa pahayag, kapag hinipan ng isang anghel, ang isang trumpeta, may magaganap dito sa mundo. So, baka kaya hinipan ng anghel yun, kaya may nagaganap dito sa mundo. Ngayon, dinidigma ko sila, hindi ko ba? Nagkakaroon ng tagutong sa ibang lugar. Kakagulo na ang mundo ngayon. So, malay natin kung yun yung prophecy ng Bible, no? Pero wala pa po tayong sapat na basyan. Pero ang isa kong pwede ko sabihin sa inyo, may malinaw na tutunog ang
huling ihip ng trumpeta kapag magaganap yung rapture. Ano yung rapture? Hindi ka makakaranas ng physical na kamatayan, pero makakaranas ka ng pagbabago. Ayan. Sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ito mangyayari sa rapture. Ang mga patay ay muling bubuhay at di na muling mamamatay. Babaguhin tayo lahat. Okay. Yung mga unang Kristiyano na naniwala kay Jesus, hindi nila inabutan yung rapture, namatay sila. Pinagluksahan natin yung iba, inilibing, ayun ang inuundasan. Ang sabi dito, sa pagtunog ng trumpeta, sila ang unang babaguhin. Mabubuhay po sila. Ayan. Verse 53. Sila po yung mauna. Kaya kung ikaw, hindi mo maabutan yung rapture, mauna ka kapatid. Sabi mo sa kapatid mo, gusto mo mauna? Mas masarap yung maranasan na lang natin yung ano, no? Amen. 53. Ito napakalinaw na sinabi ng Bible, ang ating katawan nabubulok. Yan nga po yung unang katawan, isang uri ng katawan, yung nabubulok, binabaon sa lupa kapag namatay ka. Pero dahil aabutan mo yung rapture, ay hindi na mabubulok, ay mapapalitan na lamang siya ng hindi nabubulok. At ang katawang namatay ay mapapalitan, namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. Wow, di ba? Hindi ka na makakaranas ng physical na kamatayan, pero makakaranas ka po ng pagbabago ng iyong katawan. Verse 54. Kapag ang nabubulok ay napalitan ng di nabubulok at ang may kamatayan ay napalitan ng walang kamatayan, matutupad na sinasabi sa kasulatan, nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. So makikita po natin meron pa rin malinaw na magaganap sa buhay po natin. Kung maabutan mo ang rapture sa panahon natin ngayon, hindi ka mamamatay physical body, pero mararanasan mo yung pagbabago ng iyong katawan. At sinusuportahan po yan ng 1 Thessalonians chapter 4 verse 7. Anong mangyayari? Hindi ko na isama. Samahan niyo po sa Bible sa 1 Thessalonians 4:7. 1 Thessalonians 4:7. Kapag napalitan, anong mangyayari? Ang sabi dito sa 4:17, pagkatapos tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa pakawirin ang Panginoon. Sa gayoy, makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga, mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. So, ano mangyayari kapag binago lang yung physical body? Ang sabi dito, isasama tayo sa mga unang namatay na muling nabuhay, magkakasama daw po tayo sa isang ulap, sasalubungin natin ang ating Panginoong Jesus upang makapiling natin siya magpakailanman. Napaka-importante ng ikalawang buhay, ng ikalawang katawan natin. Kaya dapat po natin itong seryoso. Dapat po natin itong pahalagahan, mga kapatid. Dahil kung hindi ka nagkaroon nito, hindi ka magkakaroon nito, ano ang pupuntahan mo? Kapag naganap yung pag-ihip ng huling trompeta, hindi ka kasama i-rapture din Lord. Dahil wala kang dalawang uri ng katawan. So, kailangan natin yung dalawang uri ng katawan. Yung unang katawan natin, yan nga po ang ating mga katawan na yan. Kapag ka nagkasakit yan, mamamatay ka, ililibing yan. Pero yung dalawang katawan, yan nga po yung babalikan ni Jesus, yan nga po yung titipunin sa langit, yan nga po ang papasok sa kaharian ng Diyos. Amen! So, kailangan po natin pahalagahan yung ating ikalawang katawan. Sabi sa Pahayag 21, verse 1 to 4. Revelation chapter 21, verse 1 to 4. Pagkatapos nito, ayan na, naganap na po yung rapture, tapos na po yung mga tribulation, ito na ang mangyayari. Dito tayo pupunta, yung ikalawang buhay po natin. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong daigdig. Wala na ang dating langit at daigdig. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos. Gaya ng isang babaeng ikakasal.
Maganda ang bihis at handa na siya sa pagsalubong sa lalaking kanyang mapapangasawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninilahan siya kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nilang palagi ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila. 4. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang dating kamatayan, dalamhati, pagtagis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Kapag ang isang tao ay nagkaroon po ng ikalawang buhay, yan nga po galing kay Jesus. Ikaw yan na binabanggit dito yung bagong Jerusalem na sinasabi bumababa mula sa langit na nakabihis na parang ikakasal. Ikaw po yan. At ang sabi rito na ang Diyos ay nasa piling na ng mga tao at mananatili ito magpakailanman. Amen. Mga kapatid, ganyan ka-importante ang ikalawang katawan po natin. Yung buhay po natin. Kaya seryosuhin po natin. Amen? At last verse, ang sabi nito, Revelation 22 verse 6 hanggang 7. At sinabi sa akin ang anghel, maaasahan at totoo ang mga salita ito. Ang Panginoong Diyos na nagkaloob sa kanyang espiritu sa mga propeta, ang siyang nagsugo sa kanyang anghel, upang ihayag sa mga lingkod niya ang mga bagay na magaganap sa lalong madaling panahon. At sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na. Mapalad ang tumutupad sa mga propesiya na nilalaman ng aklat.